Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castello. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, pamilya Marcos bumisita na sa burol ni dating Pangulong Corazon Aquino. Rekonsilyasyon ng dalawang pamilya nagsimula na nga ba? Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inaasahan ring bibisita bukas kay dating Pangulong Aquino. Mga programang pang-ekonomiya ni Pangulong Arroyo dapat ipagpatuloy ng susunod na Pangulo ayon sa ilang economic analyst. At singil sa kuryente, posibleng tumaas habang singil sa cellphone pababa sa Disyembre. Nagpahayag ng pakikiramay si Presidential Son at Pampanga Representative Mikey Arroyo sa pamilya ni dating Pangulong Corazon Aquino. Pero ayon sa Batang Arroyo, nagdesisyon siya na wag na lang magpunta sa burol ni Ginang Aquino. Itong Express Balita ni Dave Levanes Jr. Nakikisa si Presidential Son at Pampanga Congressman Mikey Arroyo sa pagdadalamhati ng milyong-milyong Pilipino dahil sa pagkamatay ng tinaguriang ina ng demokrasya na si dating Pangulong Cory Aquino. At bilang respeto sa burol ng dating Pangulong Cory, hindi na siya pupunta sa burol nito para hindi na pagpiesta ng mga kritiko ng kanilang pamilya. Ayaw na kasi dagdagan pa ng nakatatandang anak ni Pangulong Arroyo ang sakit na nararamdaman ng mga naulila ni Cory. If it will cause more anxiety to them, if I go, then I will not do that because I respect them very much. Nothing to do with the political differences she has with my parents, with my mother. Bilang respeto naman sa paglulusa ng sambayan ng Pilipino, dineklara ng liderato ng mababang kapulungan na walang sesyon ngayong araw bilang pagpupugay sa namayapang dating Pangulo. Sa isang statement, pinasalamatan ni House Speaker Prospero Nograles ang mag-asawang Ninoy at Cory na lumaban at nagbuhis ng buhay para makamit ang demokrasya ng Pilipinas. Tatlong House Resolution ang pinoproseso sa mababang kapulungan bilang pagkilala kay Pangulong Cory Aquino. Inaasahang ma-approve on final reading sa susunod na linggo ang House Resolution No. 40 na magdedeklara sa petsa ng karawan ng namayapang Pangulo sa January 25 bilang Cory Aquino Day. Habang inendorso na ng plenaryo sa House Committee on Rules ang House Resolution 41 at 42 nila House Speaker Prospero Nograles, Majority Leader at Defensor at Minority Leader Ronaldo Zamora na magdedeklara kay Pangulong Cory Aquino bilang National Hero. Ako, si Dave Levanes Jr. Nagbabalita, Express. Hindi pa tiyak kung makakadaan si Pangulong Arroyo sa burol na yumaong dating Pangulong Aquino sa Manila Cathedral bukas. Ayon kay Cabinet Secretary Silvestre Bello, malalaman pa lamang ito pagbalik niya sa bansa bukas ng umaga. Tiwala naman si Bello na sakaling bumisita si Pangulong Arroyo sa burol ay hindi ito magdudulot ng komosyon sa publiko. Aniya ang pagpanaw ng dating Pangulo ay dapat maging hudyat para magkasundo na ang iba't ibang sektor sa lipunan. A religious affair, a solemn activity, a final act of respecting or giving our respect to a national treasure, I don't think it is safe to listen to a politician. Samantala, umabot sa 7,000 ang bilang ng mga dumagsa sa burol ni dating Pangulong Cory Aquino sa Manila Cathedral ngayong araw. Ayon pa kay Manila Police Head Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, hiwalay pa ito sa 7,000 na lumahok sa funeral procession kahapon. Hindi nalintana ng mga nakikiramay ang pagbugso-bugsong pag-ulan at pag-init ng araw. Suporta at nakikiramay ang unang gabi ni dating Pangulong Corazon Aquino sa Manila Cathedral. Ang bahay naman ng dating Pangulo sa Times Street ay patuloy na pinupuntahan ng mga taga-suporta. Samantalang mabenta pa rin ang mga Cory memorabilia kagaya ng payong at t-shirt. Ang Express Balitang ito mula kay Jake Morales.
ng naging tanawin kahapon sa prosesyon ng paglilipat sa labi ni dating Pangulong Cory Aquino, tila take two rin ng People Power Revolution ang tanawin sa labas ng Manila Cathedral kagabi. Kasabay kasi ng pagdagsa ng mga tao, dumami rin ang sari-saring uri ng EDSA Revolution at Cory memorabilia sa paligid ng katedral. Mula yellow ribbons, t-shirts at kulay dilaw na payong, mayroon ding mga button pin. Ang lahat kumakatawan sa halaga ng naiambag ng dating Pangulo sa ating kasaysayan. Huwag po silang matakot, mahiya, ipaglaban po ang demokrasya. That's what the reason why we are here for democracy. I-continue natin kung ano man yung nagawa ng ni Cory kasi yun lang ang tanging may pamana din natin sa kanya. Kung hindi po nagkaroon ng kalayaan, siguro at my age po, mararanasan ko rin yung martial law. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya bago ako ipinanganak, malaya na po yung Pilipinas. Si Cory siya po ay binalik niya po ang demokrasya ng Pilipinas. Mula Anda Circle, may U-turn ang pila ng mga taong gustong masilahin si Tita Cory sa Andres Soriano Avenue patungong General Luna. Ayon kay Police Senior Superintendent Pablo Balagtas, Group Commander ng District Mobile Group, generally peaceful naman ang seguridad sa lugar sa kabila ng dami ng tao. Hanggang madaling araw ay patuloy ang pagdagsa ng mga tao para masulyapan sa huling pagkakataon ng mga labi ni dating Pangulong Corazon Aquino. Tila di alintana ng mga ito ang napakahabang pila, maging ang ilang di kumbinyenteng kalagayan bunsod ng paminsan-minsang pag-ulan. Nagtagal hanggang alas 4 ng madaling araw ang public viewing. Pansamantala munang isinara sa publiko ang katedral pero muli rin bubuksan dakong alas 7 ngayong umaga. Isang misa naman ang nakatakdang idao sa ganap na alas 12 ngayong tanghali. Jake Morales, Nagbabalita Express. Patuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa pamilya ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ang pinakahuli sa mga ito ay mga dayuhang dignitary. Ang detalye sa Express Balita ni Jinky Maticados. Isang araw bago ihatid sa huling hantungan si dating Pangulong Cory Aquino, dinagsa ng mga kilalang tao mula sa iba't ibang bansa ang Manila Cathedral kung saan nakaburol ang mga labi ng dating pinuno ng bansa. Mga kinakatawan mula sa bansang Japan, UK, Switzerland, Turkey, US at maging delegasyon ng United Nations ang dumalo sa misang isinagawa kanina. Ayon kay US Ambassador Christy Kenny, ito umano ang pagkakataong mahirap at masakit para sa lahat. Kinikilala umano nila ang naging kontribusyon ng dating Pangulo sa bansa, lalo na kung demokrasya ang pag-uusapan. Maging ang mga dayuhang Amerikano ay hindi umano malilimutan ang Pangulong Aquino. Ibinahagi rin ni Ambassador Kenny ang kanyang personal na saloobin at maging ang pagkakakilala niya sa dating Pangulo bilang isang simpleng babae. 15 minuto bago ang alas 3, bahagyang naantala ang media briefing na isinasagawa nang biglang dumating ang pamilya Marcos. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nagkita ang dalawang pamilya na tinaguriang mortal na magkaaway. Hindi nagbigay ng anumang pahayag sa media si Congressman Bongbong Marcos at dating Congresswoman Amy Marcos. Hindi naman nagtagal ang pagdalaw ng mga Marcos sa burol. Kasabay ng kanilang pag-alis sa lugar, siya namang pagdating ng convoy ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan at maging ang pagbisita rin ng dating Pangulong Fidel Ramos. Ayon sa tagapagsalita ng Aquino family na si Didi Sitangco, wala umanong pagbabago sa ruta ng prosesyon bukas. Matapos ang Requiem Mass alas 9 ng umaga mula sa Manila Cathedral, magkakaroon lamang ng honor guard ceremonies bago pamandalihin ang mga labi ng dating Pangulong Aquino sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Kaugnay naman sa pinulaot umano na police security ni dating Pangulong Corazon Cory Aquino, narito ang pahayag ni Chief Superintendent Lina Sarmiento, ang hepe ng Police Security and Protection Group. I sincerely apologize to the family of the late President for this miscommunication. We will consult with them immediately after the funeral if they still need the services of our people. And if they will still need the services of these 3 personnel, the PNP will gladly provide the services that are necessary to the members of the Aquino family. Humigit kumulang sa 1,000 pulis ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office
na mangangalaga sa seguridad bukas sa libing ni dating Pangulong Corazon Aquino. Alas 11 ng umaga, nakatakda ang umalis sa Manila Cathedral ang labi ni Aquino. Dadaan ito sa Ross Boulevard, patungo sa Anda Circle, kakaliwa sa President Quirino Avenue, diretso ng South Luzon Expressway at kakanan sa Sukat Exit, patungong Manila Memorial Park. Pakiusap ng mga otoridad sa mga motorista, iwasan na lamang ang mga kalsadang dadaanan ng convoy ng dating Pangulong Cory Aquino.